Pagsimula na magpuri sa ating Panginoon, bago tayo na masiglang awitin mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Palapag natin ang ating mga kamay. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papurihan. Oh,
purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin ay lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin ang mahal. Kanilang siya'y masalahan. Dakilang Diyos at Panginoon, magaling ka sa lahat ng panahon. Ang mo ay luwalhati, ito lang ang sasabihin. Dakilang Diyos at Panginoon, magaling ka sa lahat ng panahon. Akala mo ay luwalhati, ito lamang ang sasabihin. Ito lamang ang sasabihin. Ito lamang ang sasabihin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ay tumayong lahat mga kapatid, patuloy natin siyang awitan. Dadako tayo sa malumanay na awitin. Atin pong iwan muna ang ating mga kapigatan. Alalahanin sa buhay, pahintulutan natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Siyang malayang makakilos sa ating pong buhay. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hihip o yamin ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng
Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sampalasya naman na we praise, O God. Put your spirit, O Lord, in this place. Hallelujah! Sampalasya naman na. Praise God! Hallelujah! Kung maaari lang sana ay puro awitan ang ating gagawin sapagkat kasama natin ang kanyang banal na presensya, pero kailangan pa rin natin makapakinig ng kapahayagan sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Dadako tayo ngayon sa panalangin, mga kapatid. Taas natin ang ating mga leaders sa ating fellowship. Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, Pastor Alberto, and Sister Susan Disipeda. Mga missionaries, patuloy natin itaas. Ganun din ang mga regional leaders, ang kanilang conference, crusades, pioneer rally, harvesters homecoming, at iba pang mga activities. At kasabay nito, ang kanilang pamilya, patuloy natin idulog sa ating Panginoon. Ang ating iglesia dito sa Las Piñas, ang inyong lingkod, ganun din ang aking pamilya, mga kapatid. Pilitin ko man talaga na manglupay-pay, manghina, kaso marami pong mga nakatingin sa akin. So, kailangan tayo ay magpatuloy. Kaya may mga nag-a-appreciate. Sabi nila, Pastor, salamat sa Diyos at nagagawa mo pang makapangarap. Kaya yun na lang po yung nagbibigay ng kalakasan sa amin, lalo-lalo na sa panahon pong ito, at ganoon din sa mga kapatiran. At sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. So tuloy ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. At ganoon din si Pastor Jeff, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard and Sister Ruth Caba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Bibo Dota, Pastor Rocky, Sister Giovanna Patalinho, Pastor Naps, Sister Lorna Soria, Pastor Renato and Sister Betty Ruiz. Ang Heartless Family, ganoon din Sister Lita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At sa mga kapatiran, may mga personal requests kay Brother Gian, Sister Semi Arsadon, Jerry Corpus. At sa mga may karamdaman, patuloy natin ipanalangin, Pastor Cordero, meningitis, dito Yuseli Senior for recovery, at ang ating kapatid na Sister Linda Caba ay naka-schedule for chemotherapy. Pa-pray po natin na bigyan siya ng Diyos ng kalakasan at favor ng ating Panginoon, mga kapatid. RJ Navales, gallstone, Ella Corpus, complete healing sa kanyang mga mata. Ana de los Santos, arthritis, at ganoon din kay Sister Alin Tapang, wife ni Pastor Jonas Tapang, meron siyang neck arthritis. At sa mga kapatiran abroad, mga kapatid, kay Ella Malinaw, naka-base sa Taiwan. So, pag-pray po ninyo ang Sinchu. At kanina nagkausap kami ng aking pong kapatid. Hindi ko alam na yung pamangkin ko pala ay naghihintay na lang ng schedule para magtrabaho sa Taiwan. At nung tinanong ko, sabi ko, saan ka ma-assign? Sa Sinchu, dito. Ay mga kapatid, ito yung plano natin. No, nagtatagdi-tagdi na at yung mga favor. So, bawat linggo, bawat pabalita, may mga magagandang nangyayari. Kaya hindi lang natutuwa ang demonyo sa atin, lalo na sa akin at sa aming pamilya. So, pag-pray po natin ang Sinchu, Taiwan, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, meron lang nagbigay ng pledge na $2,080. Isa siyang Taiwanese. At meron din mga magbibigay ng mga instrumento. At yung contact person natin doon ay nagpapatulong na tayo na makahanap, mga kapatid, ng mapagtitipunan
higit sa lahat, may mga nag-chat sa akin, nakikiusap, sabi niya, Pastor, tutulungan kita na sumuporta sa Hsinchu, Taiwan. Kaya pag-pray natin ang favor ng Panginoon. Sabi ko nga, pwedeng mapabilis ito at pwedeng mapatagal. Depende yun sa desisyon na ating pong gagawin. Kaya mga kapatid, naroon tayo na nakikipaglaban. Kaya idulog natin sa Panginoon ang favor ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Maging sa mga kapatirang seafarer, kay Gay Marie Ramsing, Gay Makaraig, Riniel Makaraig, at nakakatuwa naman kay Brother Riniel, no? Tignan mo yung pabor ng Panginoon. So, nakabalik siya sa kanyang trabaho. At dalangin natin na magtuloy-tuloy po ito, mga kapatid. At huwag siyang makalimot sa ating Panginoon. Maging kay Brother Belgar Bilarde, ganoon din kay Sister Roxanne Esteban. So, yun lamang muna ang ating papanalangin. Ang ating bansa, sama natin sa prayer. At through online, mga may kapatiran tayong nanonood. Mga kapatid, panalangin natin na sila'y pagpalain din ng ating Panginoon. At higit sa lahat, yung ating mga plano at desisyon na gagawin para sa araw ng bukas, itataas natin ito sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, habang lumalapit si Brother Tom, pangunahan tayo sa pambukas na panalangin, isang papalakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong dahilang kabigyan. Itinataas ka namin, Panginoon, ngayong gabi. Hallelujah. We give you praise, O God. Samahan mo kami sa aming mga plano, dakilang Diyos. Yes, Lord, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa gabi ito kami tinako mo sa sambahang ito, Panginoon. Dalangin po namin patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming mga pastor leaders. Ganun din po ang kanilang mga pamilya, kanilang mga tinatangkilik. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Patatagin mo palalo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya at patuloy kang mag-protection sa kanila, Panginoon. Ganun din sa kanilang mga pamilya. Ganun din sa aming mga kapatiran, Panginoon, nakakailangan ng kompletong kagalingan, O God. Dalangin namin, Panginoon, maghimala ka, Panginoon, sa mga pangalang nabanggit, O God. Ikaw ang siyang kumilos, Lord God. Ikaw yung mga kanilang karamdaman. Ikaw ang bigay, Panginoon, ng milagro sa kanilang mga buhay. Ganun din, Panginoon, ang mga kapatiran namin sa ibang bansa, Lord God. Dalangin namin na patuloy kang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ilapit mo sila, Panginoon, sa mga tamang tao, Panginoon. Ganun din sa kanilang environment, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na maraming mga mananampalataya rin, Panginoon, sila makasama at tumibay ang kanilang pananampalataya. At sa bawat isang narito, Panginoon, nababatid mo, Panginoon, na naman ang aming mga puso't isipan, Panginoon, ang aming mga panalangin sa iyo, ang aming mga hinaing sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ikaw na siyang pumatagpo nito, Panginoon. Ang aming mga plano, Panginoon, ang aming mga ginagawa, Panginoon, ialay mo, Panginoon, sa kung anong kalooban mo, Panginoon, at ang maghahaling, Panginoon, ang iyong will, Panginoon, sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, sa gabing ito, dalangin namin sa aming tagapagsalita, Panginoon, uspusin mo siya, Panginoon, ang imre ng Espiritu. Kausapin mo ang bawat isa narito, Panginoon, magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Bata-bata ito kamay. Itaas ang ating kamay. Schedule of worship, mga kapatid, Sunday school ay 9 a.m. tayo po magpapasimula.
Sunday morning service ay 10 a.m. At cancel muna yung ating street preaching 4 p.m. no? Kasi si Brother Leo ay hahatid sa huling hantungan sa linggo. Kaya wala muna tayong evangelism. At patuloy niyong pa-pray si Miriam, bigyan ng Diyos ng kalakasan at panibagong gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. At ganun din mga kapatid, yung mga sasama mamaya kasi gabi-gabi meron tayong funeral service doon, merong pangangaral, may awitan. So, pagkatapos ng service ay didiretso kami roon. Darating din ang Imus Cavite, so meron pong L300, kaya yung gustong sumama, magpasabi lang kayo para mamaya. Baka hindi pa kayo nakapagpaalam kay Brother Leo. Kanina si Pasuraki ay nakausap ko, nag-confess siya, sabi niya, Pastor, nung bandang alas 2:30 ng madaling araw, bigla na lang siyang nagising at napaiyak siya. Hindi niya alam kung anong dahilan. Tinawagan niya yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak kasi si Sister Joanne ay nasa Tacloban. Pumanaw din kasi yung kanyang lola. Kaya umuwi siya nung kahapon lang umuwi. So nung linggo, tataka si Pasuraki bakit naiiyak siya na gano'n. So kinumpirma niya na okay naman yung kanyang pamilya. Di na siya nakatulog. At yun din mga kapatid yung aming palagay na si Brother Leo ay nakikipaglaban, no, sa kanyang buhay. Kasi nung nakita ni Sister Miriam ay 6:30 ng umaga, hindi na siya kumikilos. At nung dumating ako ng 7 ay nung hinahawakan ko ay wala na ng hininga, wala ng pulso, wala ng heartbeat, pero hindi pa malamig, kaya mga nandun sa pagitan. At ang hirap mangaral, isipin mo nandun yung manugang mo. Ay hindi na nga ako nakapag-isip, pero isang bagay lang ang pinanghawakan ko, pasisimbahin muna natin si Leo. Kaya tinapos ko muna yung pangangaral ng umaga. Tsaka yun na nga, pina-pick up namin sa punerarya. So, ang hirap nun, no, yun nga, ayaw kong maging hipokrito, tatayo ka rito, pataas yung emosyon mo. Sabi ko nga, kung yung pusa nga, yung aso, masugatan, gagamutin mo. Kung mamatay, iiyakan mo, ano pa kaya? Yung tao, lalo na mahal mo sa buhay. Kaya mga kapatid, so salamat sa pakikiramay ng bawat isa at sa tulong ng bawat isa. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sa totoo lang, yun lang ang nagpapalakas sa amin. Ang ating Panginoon, una, pangalawa, na nandiyan kayo, nasa tabi ng aking pamilya. At Diyos na ang bahalang gumanti sa bawat isa po sa inyo. So, Lunes hanggang Sabado, ang ating panalangin, 13 and 17, Presbyterian Bible Conference, July 2024, Davao Bible Conference, 25-26, Tracy Martires Church Revival. Kaya 25, tutulong tayo sa ating iglesia roon. Sabado po yan, kay mga gustong sumama sa gawain, mga kapatid. Okay, wala na po ako nakalimutan at ngayong gabi, paparangalan naman natin ang Panginoon sa pamamagitan ng handog, kaloob at ang ating mga tinatangkilik. Pamunahan tayo ni Brother Alex sa panalangin at paglikong.
Diyos, salamat sa dakilang pagkakataon ito. Kami ay narito upang ay sampahin sa Espiritu at katotohanan. Kasabay po nito ay ang aming paghandog ng buhay, ng aming hilig, patuloy yung pagpalay nito, proteksyonan, at kupera ng yung banal dugo, siksik-liklik na tumaapaw ang balik sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Halinan magbigay. Pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at kaloob. Jude, verse 20. At ganito po ang pagkakasabi. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Sa King James Version, but ye, beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Tayo po saglit na yubuko at manalangin, Panginoon. Buksan mo po ang aming espiritual na kamalayan at iniimbitahan namin ang banal ng Espiritu siyang malayang makakilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, na kami dinako mo dakilang Diyos sa lugar na ito, pang ikaw ay aming sambahin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang Richards. Don't live on yesterday's power. Ito po yung nais ko pong bigyan natin ng pansin. Isa po sa mga trahedya ng ministry ay ang magpatuloy sa paglilingkod gamit ang kapangyarihan ng nakalipas o yung kapangyarihan kahapon. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ngayon, yun ngayon yung ating pong pag-uusapan. Na huwag tayong manangan, mga kapatid, sa mga bagay na naganap na sa mga nagdaan. Kaya kailangan natin ay itong hinaharap. Kaya maraming mga tagapanguna ang may malaking pangalan, ngunit maliit ang kanilang pribado pagdating sa altar. Marami ang lumalaki ang impluensya, ngunit lumiliit ang kanilang intimacy sa Diyos. Kaya hindi sinabi ni Jude sa ating teksto, build your church. Hindi rin niya sinabi na build your influence, kundi ang unang utos dito, build yourself. Itaguyod mo ang iyong sarili. Kaya ito yung nais ko pong pag-usapan po natin, mga kapatid. Matutunan mo kung paano palalakasin, patatatagin at patitibayin ang ating mga sarili. Ako'y naniniwala, mga kapatid, maraming mananampalataya ang on and off sa paglilingkod sa Diyos. The reason, kasi may mga pag-atake, may mga pagsubok,
May mga bagay, mga kapatid, sa kanilang buhay na hindi sila makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat nahihirapan sila. At kahit tayo ay mga matatagal ng mananampalataya, ito rin ay totoo sa atin. Pag dinatnan ka ng kahinaan mo sa buhay, kasi lahat tayo may mga kahinaan sa buhay. At kapag dumating yun, maaaring ang iba, manghina sila, manglupay-pay sila. Kaya sinabi nito ng mga talatang ito, build yourself. Ikaw mismo. Tulungan mo, turuan mo mga kapatid na maging matatag ka sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo bakit? Paano kang makakapagpalakas ng iba kung ikaw mismo mga kapatid ay hindi malakas? Paano kang sasagip ng iba kung ikaw mismo ay nangangailangang sagipin? At paano mahahamon ng iba kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo magawang tumayo sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng karamdaman, at sa panahon kapag meron kang mahal sa buhay na pumanaw. Kaya nga, ito yung isa sa binabanggit ko lagi. Lumapit sa akin ng pastor's wife, kinabukasan, pagkatapos ng pagpanaw ni Brother Leo, pumunta sa bahay, at sabi niya sa akin, Pastor, nagawa mo pang mangaral. Hindi lang linggo ng umaga, hindi lang linggo ng gabi. Ay sabi ko sa kanya, sa totoo lang, gustuhin ko man ilabas yung aking kahinaan, gustuhin ko man ipakitang ako ay nanlulupay-pay, ako'y sugatan, ako'y nanlulubo. Pero pinipilit ko magpakalakas sa Panginoon. Bakit? Sabi ko sa kanya, maraming nakatingin sa akin. At yan din ang dapat mong maintindihan, kapatid. Maraming nakatingin sa iyo. Kaya kapag ikaw nanghina, kapag ikaw ay nanglupay-pay, kapag ikaw ay tumalikod, maraming maapektuhan. Kaya ang sabi rito ng salita ng Panginoon, palakasin natin ang ating mga sarili. At yan dahil ay sa tulong ng banal na Espiritu. Alam niyo mga kapatid, kung halimbawa sasabihin ko na hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang mangaral, tapos nung gabi, hindi ako mangangaral, at pagkahupa mga kapatid ng problemang yun, mangangaral ako patungkol sa kayong mga mananampalataya, magpakatibay kayo, kayong mga mananampalataya, magpatuloy kayo na isagawa ang kalooban ng Panginoon. Palagay ko, magiging butas sa akin yun. Baka sabihin ninyo, nung dinatan ka nga ng problema, hindi ka na makatayo, hindi ka na makapangaral. At yun ang inisip ko. Baka ako ay mapulaan, baka ako ay balikan. Na may magsasabi, ang tapang mong mangaral ng commitment, ng katapatan, samantalang ikaw nung dinaanan ng pagsubok, hindi ka nagpapatuloy. Inisip ko yung mga kapatid. Kung hindi kayang buhati ng iyong espiritu ang bigat ng iyong ministry, darating ang araw na ang ministry mismo ang bubuhat sa iyo pababa. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit. Ano man ang ating ginagawa. Point number 1, recharge your altar before you expand your assignment.
Sabi dun sa ating tekstong binasa, building up yourself. Bawat bagong assignment mula sa Diyos ay nangangailangan ng bagong antas ng espiritual na kapasidad. Hindi sapat ang kahapon na anointing para sa hamon ng bukas. Si Moses, sabi po ng banal na kasulatan, ay patuloy na umaakyat sa bundok. Galing sa kapatagan. Ibig sabihin, may bagong antas na tinatahak itong si Moses. Hindi lang kapatagan, kundi ang sabi roon, kabundukan. Maburol, maitaas. Si Josue ay hindi umaalis sa tolda. Nananatili siya roon hanggat mga kapatid kung ano ang plano at kalooban ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi, nakakalungkot naman na dito lang iikot yung aking buhay sa toldang ito. At pwede niyang gawin mga kapatid na umalis, pero hanggat hindi sinasabi ng Diyos, huwag ka munang aalis. Hindi umaalis si Josue. Sapagkat may pangako ang Panginoon, antayin mo muna, Josue, ang aking espiritu, ang aking utos. At pag nangyari yan, saka ka lumabas ng tolda. Si Jesus, laging bumabalik rin sa inang upang manalangin. Anong pinapakitang aral dito? Mga kapatid, bawat araw, iba-iba ang kanyang pinapanalangin. So sa madaling salita, kailangan niyang bumalik sa panalangin dahil marami siyang ipapanalangin. Ito nakakalungkot kayo sa maraming mga Kristiyano ngayon. Hindi na marunong magpahalaga sa panalangin. Panalangin sa umaga, bago magpasimula ang gawain, wala na rin panalangin. Mga kapatid, pag ang isang tao hindi mo pinapanalangin, malamig ang pagtanggap mo sa Kanya. Yan ang totoo. Pero kapag pinapanalangin mo yan, mararamdaman mo na yung espiritu niya, yung espiritu mo ay nagkakasundo. Kaya doon sa akin nabanggit mga kapatid, na mga halimbawa, lahat ng dakilang tagapanguna ay may isang bagay na pare-pareho. Anong pinapakitang aral dito? Hindi nila pinababayaan ang altar. Kaya ang altar, importante po ito na dapat nating maintindihan bilang mga Kristiyano. Kaya bago ka tumanggap ng assignment, kinakailangan buhat sa altar. Maranasan mo na ikaw ay muling makatanggap ng panibagong lakas. Kaya ang altar, tandaan po natin, ito'y napakalaking bagay sa buhay ng bawat isa. Kaya pag pumunta ka rito ng altar, hindi yung tatayo ka lang. Katulad ng nakikita mo na iba, at magmamasid ka, at yung iba nga, parang baliwala sa kanila. Alam mo, ito yung personal encounter na nais ng Panginoon sa ating buhay. Doon sa altar, kailangan nating maging malakas. Kaya huwag maging pangkaraniwan sa ating mga kapatid, yung lalapit ka lang dito, na walang nangyayari. Sa 7 ating sermong nagawa, 3 po ito. Actually, yung mga ipinapangaral ko ngayon, 10 days before, nagawa ko na itong sermon na ito. Kaya yung pangangaral ko nung linggo ng umaga, patungkol sa pamilya, yung pangangaral ko patungkol sa
sa linggo ng gabi at ngayon Merkulis ng gabi, mga kapatid, ito ay talaga naka-schedule na kung anong araw ipapangaral ko ito. Araw ng linggo, bakit pang pamilya? Kasi may mga families na dumadalo dito. At sa gabi naman, nandun yung mga mananampalataya. At pagdating ng Merkulis, ito yung pinaka-core. No? Kaya mapapansin ninyo, iba yung dumadalo ng linggo ng umaga, linggo ng gabi, at yung mga dumadalo ng linggo ng umaga, linggo ng gabi, at Merkulis ng gabi, sila yung mga core. Ngayon pong gabi, mga kapatid, may nakapagsabi nga ng ganito, the altar you neglect today becomes the battlefield you cannot survive tomorrow. No? Kaya, pag binaliwala ko itong altar na ito, yung iba nga, kinakatulugan pa pag nasa altar. Dapat pag lumapit ka sa altar, maging seryoso ka. Yung paglapit. Kaya ang pampublikong tagumpay, ito'y laging nagsisimula sa pribadong pagsubok. At ito yung kailangan natin, mga kapatid. Point number 2. Recharge your spirit before you carry more people. Kailangan mo munang magpalakas bago ka dumala. O bago mo bitbitin ang ibang tao. Kaya nasabi dito ng Panginoon, praying in the Holy Ghost, manalangin ka sa banal na Espiritu. Alam mo kung wala tayong banal na Espiritu, hindi natin kayang dalhin yung ating mga nasa paligid, yung ating nasasakupan. At lalo na kung ikaw ay isang pastor na walang banal na Espiritu, mahihirapan kang dalhin ang mga tao niya. Nakita mo? Meron na kami pinagdaraanan. Tapos may lalapit pa na problema sa amin. At sasabihin yung problema na yun, kaya sabi ko sa kanya, wala kang ipangangamba sa akin kung kailangan. Kaya sabi ko, sige sabihin mo sa akin. Sabi mo, ilan pa yung na-counselan ko kaganina? 3. May mga problema. At yun ang dapat na kailangan ninyo. Huwag niyong tignan, mga kapatid, na yung pastor ninyo, may problema si pastor, hindi mo na ako lalapit, baka madagdagan yung problema niya. Sus Maria Jose, alam ko itong pinasok ko. Ang pagpapastor, problema. At hindi mauubos ang problema. Ay huwag kayong mahiyang lumapit, pastor. Pwede bang magpakonsulta sa'yo? Sige, kunin mo yung status ko. Titignan natin kung saan ang tama mo. No? O hinga. Laliman mo yung pahinga. Ano nakikita mo, pastor? Naririnig ko, may sama ka ng loob. Meron pa lang gano'n. Na magsasabi sa kanyang pastor, pastor, diin mo muna kasi masama loob ko eh. Mga kapatid, alam niyo kung bakit meron tayong panalangin bago ng pasimula. Magsisi ka, ihingi mo ng tawad mo. At saka, huwag mong utusan ng pastor mo na i-DA ka. Baka mamaya, tuluyan ka ng pastor mo, i-DA ka. Ano mangyari pag DA ka? Hindi mo. DA ako ni pastor. Papansin ninyo, mga kapatid, tsaka yung salitang DA, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang dinidiin lang, mga kapatid, yung may violation.
pong bigat ng loob, sama ng loob, kapaitan. Kung ako lang masyadong emosyonal, hindi ako makakatayo. Ayan, doon hihingi mo ng tawad, Lord, patawarin mo, tanggalin mo ito ng aking sama ng loob. Alisin mo, Panginoon, pinapatawad. Yan. At pagkatapos mo, pag umarap ka na doon sa ministry, ayan, mararamdaman mo, malakas ka na. Kaya ito yung kailangan. Huwag nating i-neglect, mga kapatid, ang panawagan sa altar sa ngayon. Kasi, nagiging lugar ng digmaan ito na maaring hindi mo malagpasan. Kaya kailangan natin, mga kapatid, sa altar, meron tayong pagsusuko na dapat gawin. Tignan po ninyo yung isang napapansin natin. Pag merong altar po, sino yung madalas umiiyak sa altar? Sino yung madalas nagpupuspok, nagsasalita ng iba't ibang wika? Pansin nyo, Sister Susan. Ngayon, wala ka lang maririnig na ganyan sa mga mananampalataya. Wag ko lang sa mga asawa rin ng pastor. Pero ako talaga, lagi ko sinasabi sa mga kakilala kong pastor, kapag may altar call, yung malakas mag-speaking in tongues nyo, asawa ko. Yung madalas umiiyak, asawa ko. Ikaw, kailan ka huling umiyak? Kailan ka huling umiyak? Minsan tumitigas na yung loob natin. Parang nagiging pangkaraniwan na lang sa atin. Mga kapatid, sabi rito, manalangin tayo sa banal na Espiritu. Hindi mo kayang bitbitin ng iba kung wala ang banal na Espiritu sa buhay mo. Pangalawa, habang lumalaki ang ministry, lumalaki rin ang pressure. Habang dumarami ang disciple, dumarami rin ang spiritual warfare. Habang lumalawak ang influence, lumalalim ang pangangailangan ng Espiritu Santo. Hindi ka kayang dalhin ng talento ang bigat ng panawagan. Hindi kayang dalhin ng karanasan ang bigat ng revival. Espiritu Santo lamang ang sapat para sa susunod na antas. Kaya may nakapagsabi nga ng ganito, new dimension of ministry demand fresh dimensions of God's presence. Kaya pagtatanggap ka ng bagong ministeryo, mga kapatid, kinakailangan, sabi po ng banal na kasulatan, kailangan din natin ang sariwang presensya ng Diyos. Kaya kaganina, ramdam na ramdam ko, mga kapatid, yung Espiritu Santo dun sa awit na smooth na smooth. At merong nag-chat sa akin, sabi niya, Pastor, alam mo yung preaching mo ng gabi, hindi ko pa napapanood. Kasi awitan pa lang, hindi ko na kaya. No? Ramdam na ramdam niya. Ramdam na ramdam niya, sabi niya talagang yung kalungkutan, pagkatapos yung talagang comfort. Kaya salamat sa ating Panginoon. Number 3, recharge your faith because heaven is preparing the next move. Hindi nire-recharge ng Diyos ang kanyang mga lingkod para mapanatili lamang ang kasalukuyan. Nire-recharge niya sila dahil mayroong bagong gagawin ang ating Panginoon. At ito yung dapat nating nasain. Kaya tignan po ninyo,
Kapag ikaw ay bago sa isang lugar, ano ang nararamdaman mo? Di ba? Excited ka. Gusto mong pasyalan yung lugar na yun. Gusto mong tignan kung ano yung magagandang mga bagay na kilala sa lugar na yun. At hindi lang yan. Pag may mga bagong mga manggagawa na binabangon ng ating Panginoon. At hindi lang yan. Kundi ang sabi rito, kapag may bagong pagkilos ang gustong gawin ng Diyos. Tumutukoy ito sa revival. Kaya mga kapatid, lumipas na ang kahapon. Ngayon naman ay panibago. Ito yung nasain natin bilang mga mananampalataya. Huwag kang manangan doon sa nakaraan na ang buhay mo'y gano'n na lang at hanggang ngayon. Alam mo, nakakabagot yung ganyang buhay. Ay sabi ko nga kay Miriam, pagkatapos itong pagluluksa mo, sabi ko sa kanya, bumalik ka doon sa bahay. Kung anong meron kami sa bahay na yun, sa'yo. Kasama yung anak. Siguro, iniisip niya, paano ako? Sabi ko. At kami ngayon, mga kapatid, nagpaplano sa mga panibagong bagay. Alam nga ng pagluksa namin, nag-ipagluksa ang pagpano ni Leo. Na magmumukha lang. Ang nakalipas is nakalipas na. Kaya ang tanong mga kapatid ay hindi may ginagawa pa ba ang Diyos? Ang tanong dito ay ganito. Handa pa ba ang mga mananampalataya sa pagtanggap sa pagkilos ng Diyos? Ito nakakalungkot ngayon. Yung maging pangkaraniwan na lang, may pagdalo mo, aaway ka, uupo ka, mga ngaral, pagkatapos aalis ka. Pati, huwag ganon. Nasain mo na maramdaman mo na ikilos ka ang ating Panginoon at may mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. Huwag mong labanan ang pagkilos ng buhay mo o ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong tigasan ang iyong puso sa panawagan ng ating Panginoon. Meron siyang gustong gawin sa buhay natin. Ay ito nakita ko Kapag ang leader ay puno ng Espiritu, ang simbahan ay nagkakaroon ng direksyon. Kapag ang leader ay puno ng pananampalataya, ang mga disipulo'y nagiging matapang. Kapag ang leader ay puno ng apoy, ang buong henerasyon ay umiinit para kay Kristo. Kaya ngayon sinabi ko, gustuhin ko man manglupay-pay, gustuhin ko man magpahinga, gustuhin ko man manghina, pero hindi. Kung manghina man, manglupay-pay man, mga kapatid, isang araw na. At kinabukasan pagising mo, panibago na naman. Gigising ka. Lord, salamat. May panibagong lakas. Kaya nga may nakapagsabi ng ganito. God really changes His mission. He first renewed the man who will carry it. Ay ito yung pangwakas ko na sasabihin sa inyo mga kapatid. Hindi tayo tinawag upang maging museum ng dating revival. Na nakaukit doon kung anong ginawa ng Panginoon, na nakatala roon mga kapatid kung sino ang ginamit ng revival. Tinawag tayo upang maging carrier ng susunod na revival. Ang pinakamapanganib na tagapanguna ay hindi ang walang talento. Ang pinakamapanganib na tagapanguna ay ang kontento na sa kapangyarihan ng kahapon. Ay ang pinag-uusapan natin ngayon, itong araw na ito, sa darating na bukas.
Kaya kung gusto ng Diyos na gumawa ng mas dakilang bagay sa susunod na panahon, magsisimula muna siya sa pagre-recharge ng kanyang mga lingkod. Bago magkaroon ng anointing, magkakaroon muna ng bagong altar. Bago magkaroon ng bagong harvest, magkakaroon muna ng bagong faith. Bago magkaroon ng bagong revival, magkakaroon muna ng mga leader na muling mapupuno ng Espiritu Santo. Hindi kailangan ng susunod na henerasyon ng mga leader na umaasa sa alaala ng kahapon. Kailangan nila ng mga leader na sariwang kumukuha ng kapangyarihan mula sa Diyos araw-araw. Kaya sa aking pagtatapos, mga kapatid, huwag nating ipamana sa susunod na henerasyon ang kwento ng dating apoy. Ipagmana natin ang apoy mismo. Ang leader na tunay na na-discharge ng Diyos ay hindi lamang nagpapatuloy, siya ang nagiging mitsa ng panibagong pagkilos ng Diyos sa henerasyon ito. Mga kapatid, yung best friend ko, nung ako'y disciple pa, nakita kami kagabi. At kasama niya yung kanyang wife. Kasi nung kami ay mga disciple pa lang, magkakasintahan pa lang kami ni Sister Susan, tapos yung wife niya ngayon, kasintahan niya pa lang. Meron kaming remembrance no, nakaupo kaming apat. No? Nagpakuha kami ng picture. Kaya kagabi sabi ko sa kanya, pakuha rin tayo ng picture. No? Alam niyo, merong isang pastor yung nag-comment nung nakita niya doon sa pinos ko. Sabi niya, ang pinakabata dyan, ikaw. Alam mo, sa totoo lang, ayaw ng Panginoon yung nagpapastor ka na nabibigatan ka o yung nabubuhay ka sa kalambutan. Ayaw ng Diyos yun. Mga kapatid. Kaya pinagpapasalamat ko sa Diyos, malaki obligasyon natin, malaki responsibilidad natin. Pero by the grace of God, nakakangiti pa rin. Nagiging inspirasyon pa rin sa iba. At pagkatapos, mga kapatid, nakakapagpalakas pa rin tayo. Kaya kailangan natin ma-recharge ngayong gabi. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. Awit